Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa gitna ng Burgos Circle? Sa ilalim ng makukulay na ilaw, isang misteryosong gulo ang sumambulat. At ang ating bida na si Carlo ay nakatanggap ng isang kahina-hinalang mensahe mula sa kanyang kaibigan. May kakaibang nilalang na nagtatago sa dilim at isang bato na bumagsak mula sa langit ang siyang susi sa hindi may paliwanag na pangyayari. Tara na talamin natin kung paano magbabago ang buhay ni Carlo habang siya ay nahuhulog sa isang mapanganib na bangin ng kasinungalingan at katotohanan na tiyak magtataas ng balahibo sa inyong mga katawan. Sa ilalim ng makulay na ilaw ng parol at mga kumukuti-kutitap na palamuti sa Bonifacio, Global City, isang kaguluhan ang biglang sumiklab sa Burgos Circle. Mga tao ay nagtatakbuhan, may sigawan, at nagkalat ang mga pulis at mga usisero. Sa gitna ng gulo, si Carlo na may bakas ng pag-aalala at pagtataka sa kanyang mukha ay mabilis na naglakad papunta sa kondo ni Ramon. Hawak niya ang kanyang cellphone na may huling mensahe mula sa kanyang kaibigan. Pagdating ni Carlo sa kondo, napansin niya ang mga tao sa parke na nagbubulungan at may mga nagtuturo sa direksyon ng isang madilim na sulok kung saan may bakas ng nasunog na damo. Ano nga ba ang nangyari dito? Habang nag-iisip si Carlo, bigla niyang nakita si Ramon na nagmamadaling lumabas mula sa isang hindi kilalang pinto sa ilalim ng gusali. Bakas sa mukha ni Ramon ang takot at pagod. Anong sikreto kaya ang tinatago ni Ramon sa ilalim ng lupa? Sa loob ng sikretong silid, napansin ni Carlo ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga pader at ang ilang mga lumang libro na nakakalat sa sahig. Ipinakita ni Ramon kay Carlo ang isang malaking bato na may kakaibang marka at sinabi niyang ito ang bumagsak mula sa langit na nagdulot ng kaguluhan sa parke. Sinabi rin ni Ramon kay Carlo na mayroon siyang nararamdamang hindi pangkaraniwan sa bato at kailangan nilang maging maingat sa kanilang susunod na hakbang. Ano kaya ang misteryosong nararamdaman ni Ramon sa bato at paano ito magbabago sa buhay nilang dalawa? Abangan ang susunod na mga pangyayari kung saan isang revelasyon ang maglalantad ng tunay na panganib na kanilang kinakaharap. Sa isang sulok ng silid, nakita ni Carlo ang isang nilalang na nakakadena na may mga mata na tila ba nagliliwanag sa dilim at may anting-anting na kumikinang sa leeg nito. Ano yan, Ramon? Tanong ni Carlo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ibinunyag ni Ramon kay Carlo na ito ang engkanto na sinasabi niyang bumaba mula sa kalangitan. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang manatili sa lihim na lugar na ito. Kailangan natin itong ingatan, Carlo. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin nito, paliwanag ni Ramon. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pag-iingat. Ipinaliwanag ni Ramon na natagpuan niya ang nilalang na walang malay sa parke at dinala niya ito sa silid upang pag-aralan at alamin ang tunay na layunin nito sa kanilang mundo. Hindi ito basta-basta, kailangan nating maging maingat, dagdag pa niya. Si Carlo, habang pinagmamasdan ang nilalang, ay nakaramdam ng isang kakaibang koneksyon dito, na para bang may isang lihim na puwersa na nag-uugnay sa kanila. Parang may kakaiba akong nararamdaman, Ramon, sabi ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa nilalang. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit kay Carlo at sa isang di maipaliwanag na paraan, nagsimulang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng kanyang isipan. Tulungan mo ako, marahang bulong ng nilalang sa isip ni Carlo. Ang boses nito ay puno ng pagmamakaawa. Sa telepatikong komunikasyon, ipinahayag ng nilalang na siya ay isang mabuting entidad
at nangangailangan ng tulong ni Carlo upang makatakas mula sa pagkakakulong. Hindi ako masama. Naligaw lang ako dito sa inyong mundo, patuloy nang nilalang sa kanyang isip. Nagsimulang mag-alinlangan si Carlo kay Ramon dahil sa mga pahiwatig ng nilalang na may masamang balak ang kanyang kaibigan. Bakit mo siya kinukulong dito? Ano ba talaga ang balak mo, Ramon? Tanong ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at naghahanap ng kasagutan. Sa kanyang pagkamangha sa nilalang, hindi napansin ni Carlo ang pagbabago ng ekspresyon ni Ramon, na ngayon ay puno na ng pag-aalala at pagdududa. Carlo, hindi mo alam ang buong istorya. Mapanganib yan, babala ni Ramon, ngunit tila huli na ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, ang pagdududa ni Carlo ay nagiging desisyon na maaaring magbago ng kanilang tadhana. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa at sa misteryosong nilalang na ito? Nag-flashback bigla si Carlo sa isang nakakatakot na pangyayari noong bata pa sila ni Ramon. May gabi kasi na may aswang daw na naghasik ng lagim sa kanilang lugar. At si Ramon kasama sa mga bata na naglaro malapit sa kagubatan kung saan ito nakita. Yung takot na, yun, bumalik ngayon kay Carlo. Parang sariwang sugat na muling nabuksan. Lalo tuloy siyang nagduda kay Ramon. Kaya ko, to, bulong ni Carlo sa nilalang na puno ng determinasyon. Hindi niya alam ang desisyong yun magbubukas pala ng bagong pinto sa mas delikadong landas. Sa isipan niya gumawa si Carlo ng plano. Kailangan niyang iligtas ang nilalang pero hindi niya alam na ito pala ang magiging simula ng mas malaking gulo. Ano kaya ang mangyayari kapag natuloy ang kanyang balak? Habang abala si Ramon, dahan-dahang kinuha ni Carlo ang balisong na nakatago sa bulsa ng kanyang maong. Sa isip niya, gabay ng nilalang ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, sumugod siya kay Ramon. Nagulat si Ramon at nagkaroon sila ng matinding bakibakan. Nagpalitan sila ng mga suntok at saksak hanggang sa pareho silang duguan. Sa huling sandali, habang naghihingalo, nagbago ang anyo ng nilalang. Hindi pala ito engkanto kundi demonyo. Napagtanto ni Carlo na naloko siya at ang desisyon niyang yun ang nagdulot ng kanyang kapahamakan. Nakahandusay si Carlo sa sahig, dama ang sakit ng katawan at pagsisisi sa puso. At habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, ang huling nakita niya ay ang demonyo na nakangisi, tagumpay sa kanyang masamang plano. Ano na kaya ang mangyayari sa mundo na iniwan nila? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat tulungan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Mag-ingat kayo, baka ang susunod na mensahe na matanggap nyo ay magbukas din ng pinto sa isang delikadong landas. Hanggang sa muli mga kaibigan, sa dilim tayo magkita-kita.